mga recommended kong phone this coming 11/11 bukas, hindi lang mga mura, kundi malakas! Okay, hinalukay ko na yung mga possible na murang mga link, yung mga sobrang sulit na phone tapos ang baba lang ng presyo at may mga discount pa tayo dyan. So lahat ng link ilalagay ko sa description para makita nyo. At wala po si Paul ngayon, ako po si Maya Yap, Maya sa gabi, Raul sa umaga. So yung mga recommendation ko ngayon pinaghalo-halo na natin. Meron tayong mga global tsaka China phones at magsisimula tayo sa pinakamura hanggang sa pataas. Pero bago ang lahat, pasalamatan muna natin ating munting sponsor. Sa mga naghanap ng mga charger dyan, mga power bank, isa sa mga pinaka-recommended namin na tech reviewer, itong Ugreen na brand. Mag-sale din sila this coming 11/11 at lalo tayo makakamura sa mga discount na binigay nila. At marami na rin ako na-review sa inyo ng mga Ugreen na gun charger. So yung mga gun charger natin power efficient at hindi siya masyadong umiinit kapag nag-charge tayo. At mas magandang pamalit to kapag nasira na yung mga original charger natin. Hindi lang sila nag-offer ng gun charger, nag-offer din sila ng mga power bank, lalong-lalo na meron tayong mga power bank dito na bago. Like itong Ugreen na 200 watts at 25,000 mAh capacity ng battery to. Napaka-solid talaga nito. Makukuha lang natin ngayon to ng 2,900 at baka mas makakamura pa tayo. Hindi lang gun charger tsaka power bank yung mga in-offer nila, meron din tayong mga headset dito at napakamura ng headset. At ito personal kong na-try, napakatagal talaga ng battery. So nasa 1,000 lang ngayon to. At kung kailangan nyo ng mga kable, napakamura ng mga kable nila. As in talaga magagamit mo at matibay siya. So highly recommended ko sa inyo kung kailangan nyo talaga ng mga power bank at gun charger, highly recommended ko tong Ugreen na brand. Okay guys, yung mga recommended ko dito, yung iba nag-iiba yung presyo pero yung mga possible na mura na phones talagang hinalukay ko para sa inyo. At lahat ng link ilalagay ko sa description, kung di nyo naman makita dyan, nasa comment section po. So magsimula tayo sa pinakamura na pinaka nagustuhan ko this year, yung Tecno Spark Go 1 na 3,900 ngayong sale. So itong Tecno Spark Go 1 na to, kaya ko siya recommended. Hindi ko in-expect na hindi siya naglalag sa ganitong presyo at nung sinubukan ko sa mga ibang games, pumalag talaga siya. Like yung Mobile Legends na nakakuha ko ng mga 60 FPS at sa mga ibang games na Honor of Kings, Call of Duty Mobile, pumapalag talaga siya. Kung ikukumpara ko nga to sa mga ibang entry level o budget na phones, mas gugustuhin ko na to kasi hindi siya naglalag kahit na magbukas ako ng mga applications. So may review na ako dito, makikita nyo naman kung gaano siya kayo smooth sa ganitong presyo. As in talaga, yung Spark 30C nga tsaka yung Spark 30 na Bumblebee Edition, talagang may mga lag yun. So dito nagulat talaga ako na mas mura siya at talagang wala ako naramdaman na major frame drops talaga o talagang naglalag siya. So ito yung Tecno Spark Go 1. At speaking of Tecno Spark 30 tsaka 30C, yung Spark 30C medyo may kamahalan sa Tecno Spark Go 1 pero mas highly recommended ko na kunin nyo yung pangalawang recommendation ko na Tecno Spark 30 na Bumblebee Edition. At birang-bira sa mga budget level na phone na magkakaroon tayo ng Transformer Edition sa ganitong presyo. Yun nga lang, hindi para sa lahat yung mga entry level na to, sa mga pang social media lang talaga at sa mga panonood ng movies. Sa mga games hindi talaga siya masyadong palag. Pero ulitin ko, yung Tecno Spark Go 1 talagang pumalag siya. Siguro wag nyo lang talagang i-update para hindi siya bumagal. Pero yung Tecno Spark 30 na Bumblebee Edition, kunin nyo yan kasi baka next year baka hindi tayo magkaroon ng mga gatong edition at talagang collector item to. Pero kung gusto nyo talaga na mas malakas at palag din sa camera, highly recommended ko sa inyo yung Infinix Hot 50 Pro Plus. Yun nga lang, hindi pang gaming talaga to at napakamura lang niya kasi ngayon. Pero nagugustuhan ko ngayon ng G100 compare sa G99 at nakikita ko talaga na merong konting advantage lang talaga, konting-konti lang. At kasi yung Infinix Hot 50 Pro Plus, naka-AMOLED display na po yan at 120Hz na refresh rate. So makukuha lang natin to ng mga 6,000 to 7,000 kapag nag-sale. Pero ulitin ko, hindi po talaga siya pang gaming, wala po siyang sapat na cooling system. Hindi ko siya highly recommended talaga na panglaro. Pero kung gusto nyo na panglaro talaga sa ganitong presyo, mas maganda po talaga yung Spark 30 Pro na Transformer Edition din na Optimus Prime. So itong phone na to, hindi ko pa siya na-review, ma-review ko na siya soon. Pero nakita ko na kasi yung review dito kay Pinoy Tech Dad at nagugustuhan ko yung camera at saka yung overall na performance niya. At mayroon din tayong mga IP rating dyan at solid talaga yung phone na to sa ganitong presyo. So highly recommended ko sa inyo ang
Spark 30 Pro. Pero kung gusto nyo talaga na pambaragan pagdating sa gaming sa ganitong presyo, ito yung Nuvia Neo 2 na may gaming trigger. Pero yung presyo nito may kataasan dun sa dalawa na Infinix Hot 50 Pro at Spark 30 Pro. At hanggang ngayon nasa akin pa itong phone na to, panglaro sa mga Call of Duty Mobile, mga Mobile Legends, at hindi siya masyadong uminit kapag naglalaro tayo. At ang maganda dito sa mga Nuvia na phones, meron din po siyang bypass charging at maganda po yung UI niya pagdating sa Game Turbo. So talagang solid pong panglaro to kung talagang ganyan lang yung budget nyo. Hindi lang siya maganda sa camera, talagang focus po siya sa gaming. Yung Infinix Hot 50 Pro Plus tsaka yung Spark 30 Pro, maganda rin po yung sa camera, pero sakto lang yung performance nun. Dito sa Nuvia Neo 2, talagang focus po talaga sa gaming. So yun yung mga budget level natin, no, entry level. Dito naman tayo sa mga mid-range na phone. Yung mga presyo nito, inanap ko talaga para sa inyo dahil alam ko kapag 11-11 makakamura tayo, tsaka napakasulit kapag ganitong panahon tayo bumili. At sa mga babanggitin ko, halo-halo na po to meron tayong mga China phones tsaka global ROM. So dito, ito yung pinakamurang nakita ko, ito yung Vivo Aigo Z9 na 13,000 lang. Meron tayong AMOLED display with 144Hz na refresh rate na rin to at pwede to sa mga rider natin kasi yung nits brightness ito umaabot po siya ng 4,500 nits. At kung tagulan naman, kung nag-ride kayo sa Grab, Lalamove, TikTok, Move It at Trike Patrol, huwag kayong mag-alala kasi pwede ito kapag umulan dahil meron siyang IP64 dust and water resistant. So ganun siya kalupit. Hindi lang yun, maganda rin yung speaker nito dahil naka-stereo speaker na siya at malakas po yung battery nito, DAX talaga dahil nasa 6,000 mAh capacity na battery siya. At ang chipset, meron tayong Snapdragon 7 Gen 3. Yung Snapdragon 7 Gen 3 na yan, ginamit po yan dito sa Vivo sa global ROM, pero yung presyo is nasa 25,000. Pero mamaya natin pag-usapan yung Vivo V40 na yan. Dito muna tayo sa Aigo Z9, napakasulit ng phone na to sa ganyang presyo. At mabilis na rin pong mag-charge yan dahil meron tayong 80 watts na fast charging. So highly recommended ko talaga itong Aigo Z9 na 13,000 lang. Pero kung gusto nyo ng global at malakas, highly recommended ko naman sa inyo ang Poco X6 Pro dahil yung presyo naman nito is nasa 13,499 lang kapag nag-sale. At magkikasamang voucher po yan Yung Poco X6 Pro na to, umaabot yung Antutu score niya ng 1,300,000 points dahil naka MediaTek Dimensity 8300. Yung 8300 na yan, dalawa lang pong meron yan sa X6 Pro tsaka dun sa Xiaomi 14T. Talagang sa ganyang Antutu score, malakas po talaga mapag-Genshin Impact, Honor of Kings, Call of Duty Mobile, mga games na hindi man yung graphics, kayang-kaya po to. Gumamit lang tayo ng phone cooler. Yun lang, ang kainahan po nito, hindi po siya ganun kaganda sa camera, pero magagamit naman natin. Kung mag-tweaks lang tayo o mag-edit tayo, kayang-kaya naman. Pero kung gusto nyo talaga na mas malakas at magandang camera, highly recommended ko sa inyo yung Xiaomi 14T. Hindi ko pa na-review, siguro soon ma-review ko na rin to, pero mas recommended ko to kung may mga budget naman kayo sa global room na naka MediaTek Dimensity 8300. Solid na solid po talaga tong phone na to. Isa pang solid na galing sa Poco, ang Poco F6. Ito po naka Snapdragon 8S Gen 3 siya, maganda yung camera, meron tayong 4K 60fps. Pumapalag din sa gaming kasi umaabot po yung Antutu score nito ng 1,000,000 to 500,000 points. At nung sinubukan ko to, medyo may kainitan, hindi pa siya ganun ka-optimize, pero ngayon optimize na rin po siya. At ang presyo naman nito is nasa 17,000. So kung ayaw nyo sa Poco X6 Pro, pwede tayong dumiretso sa Poco F6 na 17,000. Mas malakas po talaga yung chipset nito, gamitan lang din po natin ng mga phone cooler. At kung ayaw nyo naman sa global na mas makakamura tayo pero same chipset din at same din yung performance, pwede tayo sa Redmi Turbo 3 na ang presyo naman nito is nasa 14,772. At may mga discount pa dyan, hindi pa siguro tong final na to. Ito naman same lang sila sa Poco F6 na naka Snapdragon 8S Gen 3 na 1.5 screen resolution pero naka 5,000 mAh capacity ng battery to at maganda rin yung protection nito na Corning Gorilla Glass Victus. So kung ayaw nyo na po ng global ng Poco F6, okay na po tayo dito sa Redmi Turbo 3. Minsan makakuha rin tayo ng mga 13,000 pagdating sa Redmi Turbo 3 at napakasulit talaga ng phone na to. At kung gusto nyo pang matagalan talaga, highly recommended ko po siya. Pero kung nagsawa naman kayo sa mga HyperOS o MIUI at ayaw nyo ng mga Xiaomi phones, pwede tayo sa Aigo Z9 Turbo na same chipset din na Snapdragon 8S Gen 3, same talaga dun sa Redmi Turbo 3. Pero ang kagandahan sa mga Aigo phones, maganda po yung operating system nila, as in talagang walang bugs kang maramdaman kasi same na same po talaga sila ng Vivo, iba lang talaga yung pangalan. At number 1 ko talaga ang Origin OS pagdating sa mga operating system na ganito dahil napakaganda po yung updates na binibigay nila at talagang hindi ka makaramdam ng mga bugs dito. Hindi lang yun,
ayun, maganda rin po yung camera system nito at pumapalag po talaga lalong-lalo na sa portrait. Meron din pong 4K at 60 fps at maganda rin po yung selfie camera. At sa battery naman, meron tayong 6,000 mAh capacity ng battery at naka 144Hz na refresh rate na rin po to. So sulit na sulit po talagang iQOO Z9 Turbo at yung presyo naman nito is nasa 16,000 pesos lang. Pero kung gusto nyo na mas malakas talaga, highly recommended ko sa inyo ang iQOO Z9 Turbo Plus na merong MediaTek Dimensity 9300 Plus. Naka-AMOLED display na rin po to at 144 na refresh rate at pwede rin sa mga rider natin kasi 4,500 nits brightness na siya. Itong phone na to nung sinubukan ko hindi pa siya ganun ka-optimize, kaya lagi kong sinasabi sa inyo kapag bago yung phone o bago yung chipset, bigyan nyo po ng pagkakataon para ma-optimize yung mga laro natin, which is nangyayari po talaga yan. At dito naman sa phone na to, hindi siya ganun kaganda yung camera kung ikukumpara ko sa mga kapresyo niya. Nag-focus lang po talaga to sa gaming, pero meron siyang 4K at 60 fps, hindi lang siya ganun ka-impressive pero magagamit naman natin. At kung gusto nyo naman talaga na malakas din at maganda yung camera, meron din tayong iQOO Neo 9 at ito naka Sony IMX890 at malakas po talaga yung chipset niya na Snapdragon 8 Gen 2. Sobrang optimized na po talagang Snapdragon 8 Gen 2 kasi last year pa po to. Talagang hindi siya ganun kainit pagdating sa laro, tamang tama lang. Pwede man tayong gumamit ng phone cooler, wag lang talaga sa mga heavy graphics talaga na laro, talagang iinit siya. Pero yung mga ibang games na mga Mobile Legends, Call of Duty Mobile, kayang-kaya po talaga to. At sa mga heavy graphics talaga na games, kaya naman ng Snapdragon 8 Gen 2, gagamit lang talaga tayo ng mga phone cooler. Kahit anong phone pa yan, kahit maganda yung cooling system like yung mga Red Magic, gagamitan pa rin po natin ng mga phone cooler yan. So highly recommended ko sa inyo ang iQOO Neo 9 at saka yung Neo 9S Pro. So halos pare-pareho po yung mga image pricing yan at walang mga bugs. Sila lalagay ko po yung mga link sa description, yung iQOO Neo 9, Neo 9 Pro, tsaka yung Neo 9S Pro at saka yung Plus na rin. So napakarami po talaga. Pero may mga tao na ayaw sa mga China phones, talagang takot sila. Meron ako recommended sa inyo, yun nga lang may mga kamahalan talaga tong phone na to compare sa mga sinabi ko na mga iQOO phones. Ito yung Vivo V40, napakaganda ng camera nito. Snapdragon 7 Gen 3, katulad din siya ng iQOO Z9. Pero ito talagang solid sa camera. Wala lang siyang 4K at 60 fps. Okay na po yung 4K at 30 fps. At ginagamit ko to, main phone ko po siya. Meron po siyang 4K at 30 fps pagdating sa selfie camera. Napakaganda po talaga ng image processing pagdating sa mga Vivo tsaka mga iQOO phones. Yung presyo nito ngayon is nasa 25,000, baka bumaba pa po. So highly recommended ko sa inyo ang Vivo V40. Pero kung gusto nyo na mas mataas pa talaga, na mas maganda, ito po yung Poco F6 Pro na merong Snapdragon 8 Gen 2. Ito sinama ko sa Dubai. Marami akong mga pictures dito na memorable talaga. Napakaganda rin po ng image processing. Yun nga lang talagang mataas po yung color saturation nito at hindi po siya ganun ka-natural, pero yung sharpness tsaka details nandun na po. Actually maganda naman po siya. Hindi lang siya katulad talaga ng mga iQOO tsaka Vivo phones, pero magagamit natin. At stable din po yung camera nito na 4K at 60 fps. Sa front facing camera naman parang nasa 1080p lang 60 fps, pero okay na rin po. Hindi lang talaga ako fan talaga ng mga Xiaomi tsaka Poco phones pagdating sa selfie camera. Pero bago ko makalimutan, meron din tayong mga Tecno Camon 30 Pro na nasa 14,000 lang ngayon nag-sale. Ito maganda po to kasi naka Sony IMX890 na rin to at palag na palag din po sa gaming kasi naka MediaTek Dimensity 8200. Yung Infinix GT20 Pro i-recommend ko sana kaso nasa 16,359. Mas sulit po talaga ang Tecno Camon 30 Pro 5G kasi 14,000 lang to. Maganda yung camera at same lang din sila ng chipset. Kaya recommended ko po talaga ang Tecno Camon 30 Pro 5G. At kung gusto nyo naman magandang camera, maganda yung build quality, dito po tayo sa Tecno Camon 30 Premier. Napakaganda rin po ng camera nito, 4K at 60 fps din pagdating sa video, pero hindi lang din siya ganun ka-stable. Sana maayos pa po ng Tecno to. Pero someday next year baka magkaroon tayo ng Tecno Camon 40 series, baka mas maganda na po yung camera nun at siguro baka naka Snapdragon 8 Gen 2 na yun at napakamura lang, so abang-abang din tayo. Pero sa Tecno Camon 30 Premier, okay na okay itong phone na to sa build quality, sa camera at sa gaming na rin po. At recommended ko rin sa inyo ang Redmi K70 Ultra kung namamahalan kayo sa Xiaomi 14T Pro. Napakamahal po kasi nun pero same lang din sila. At meron din tayong magandang camera sa Vivo X100 Pro. Diba naglabas na sila ng mga X200, mga ganon, pero palag na palag po talaga ang Vivo X100 Pro. Pero yung presyo kasi nito mas mura, tapos halos same lang sila ng quality sa nakikita ko. At maganda rin yung build tsaka design. So this year sa camera,
talagang pumapalag po talaga yung Vivo X100 Pro sa nakikita ko at sa mga review rin. So ayun, kung may makita pa po akong mga link na hindi ko nasabi dito, i-check nyo na lang yung mga link sa description at lahat yan legit po, talagang hindi kayo mahiligaw dyan o may scam. At gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at hit yung bell icon para kung meron tayong surprise dito sa channel, talagang may inform po kayo. So like, comment, at subscribe lang. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video ito at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganito unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul, Maya Yap. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head.